Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Isang sikat na commentator sa Amerika, sa Fox News Channel, tinatawag na Hannity. The Hannity Show. Mismo, isang taong to, itong tao na ito ay isang devoted Catholic noon. Ngayon ay hindi na dahil sa Santo Papa na yan. Kaya kahit ako ay isang devoted rin na Katoliko, pero hindi ako naniniwala sa Santo Papa na yan. Marami ang nagsabi na yan ay isang Islamic Pope at kumikiling yan sa mga leftist na Islamic katulad ni Ali Khamenei na isang terorista. Mantakin nyo, sa 1 milyon na minasakir ng Ali Khamenei regime na yan, 1 million na from 1979 to 2026 ay 1 million mahigit na. Noong nakaraang buwan, minasakir nila yung mga nagprotesta. Merong 37,000 na namatay, 300,000 na nasugatan, at merong binitay na 700 plus. Plus nadagdagan kahapon ng binitay na 4, hindi na balita dahil blackout ang Iran. Magmula kahapon hanggang ngayon, walang makapagpalabas ng video dahil walang internet. At malupit ang nagbabantay na Basij Group. Yung Basij Group, yun yung paramilitsya na naka-assign para mamaril sa mga protestors. Kaya kahapon ay meron namang di ba, isang magandang babae at 3 lalaki na na-execute sa Iran at wala pa ring imik ang Santo Papa. Yun nga ang sabi ko sa vlog ko pustahan tayo, walang imik ang Santo Papa tungkol sa execution na yan. Pero ang tinitira ng Santo Papa ay itong makademokrasya na si Donald Trump, na the warrior of the Lord, the warrior of God, Donald Trump. Siya yung anghel ng Diyos na matawag natin na kasama nila Michael the Archangel. Yan yung mga mandirigbang mga anghel sa modernong panahon. Ganyan na klaseng tao sila Donald Trump, mga kababayan. Kaya sabi ko, saan ba kayo buboto? Sa Santo Papa ba na hindi man lang umimik? Yung mga babae bago bitain, nire-rape daw kasi hindi daw mapunta sa langit yung mga birhen. Saang langit ba yan? Baka sa impyerno. Kaya kung birhen kasi maraming birhen sa Iran kaya hindi kasi pwedeng premarital sex doon, bibitayin ka rin. Kaya mga birhen talaga ang babae doon kapag hindi pa nakasal. Ngayon, ang ginawa nitong mga teroristang rehimen na to, pinagre-rape nila hanggang halos mamatay na yung mga dalaga bago bibitayin na. Kaya sobrang talaga, grabe. Sobrang paghihirap ng mga babae, nire-rape pa bago bibitayin. Walang salita ang Pope. Kaya ito, kahit si Hannity, nakatulad ko, mas una pa akong nag-react dito 2 araw na ako nag-react sa Santo Papa na yan. Hanggang ngayon, babanatan ko talaga yan. So ito, meron tayong kapareho ng isip. The Hannity Show, isang sikat na komentarista sa Amerika, nagpahayag din ng anti-Pope sentiment. At siya mismo yung nagsabi na isa palang leftist itong Santo Papa na to at isang Islamic Pope pala yan, hindi pala yung Katoliko. Bakit nandyan siya dyan, di ba? Ito. Corruption, and it was at the parish level, to the bishop level, cardinals, all the way to Rome. And, the very top scandals, terrible behavior, frankly, went not only unchecked, but they never fully corrected it or dealt with it. And others at the Vatican have totally lost sight of the true meaning of the Bible and its teachings. Talagang hindi na nila alam kung ano yung nasa Biblia. Hindi nga nila alam yung batas na huwag kang pumatay. Huwag kang pumatay. Yan ay isa sa mga na batas ng Diyos, na kung pumatay ka, dapat patayin ka rin. Yun yung sa lumang tipan Kaya huwag kang pumatay. Ngayon, hindi alam yan ni Pope Leo dahil ibang libro yung binabasa niya, baka libro ni Satanas Kasi okay lang sa kanya kapag pinapatay yung mga tao wala siyang salita doon. Pero kapag ginira ni Trump ang Iran, dahil sa gumagawa ng nuclear, apocalyptic vision, gustong gunawin ng mundo ng Iran, nagagalit si Pope Leo kapag ganun ang ginawa ni Trump dahil gusto pala ng Santo Papa na yan na gunawin ng mundo ng Iran. Ganun kasi pro-Iran siya pro-Ali Khamenei, pro-bading, pro-bakla. Kaya yung Santo Papa na yan, bading yan 100%.
Sasabihin ko sa inyo mga kababayan. Siya yung ano pro LGBTQ yan na Santo Papa eh. Pinayagan niya ang kasal ng parehong sex eh. Pumayag si Pope Leo ng kasal ng mga bading, ng mga tumboy. Wag lang kayo magalit sa akin ang pinag-usapan natin kung tama ba na Santo Papa yan. Kung hindi, dapat alisin yan. Na Santo Papa, o balik tayo kay Hannity. I don't know why, for the first 1,200 years of the church, priests were allowed to marry. They changed that law. But right on cue, Pope Leo XIV is now seemingly more interested in spreading left-wing politics than the actual teachings of Jesus Christ. Leftist politics. Pang-leftist siya makaliwa siya Tsaka pro talaga siya sa mga kasal ng parehong sexes. Sinabi naman ng Diyos sa banal na aklat, lumang tipan, na bawal makipagniig, makipagtalik sa kaparehong sex. So bawal ang lalaki sa lalaki, bakla to bakla, tumboy to tumboy. Bawal talaga yan sa lumang tipan. Mayroon bang mas maganda pa sa lumang tipan? Yun nga ang totoong sinabi ng Diyos kung may mga bagong tipan, yan ay mga revised na yan. Hindi yan yung talagang sinabi ng Diyos na Diyos ni Moses. Diba? Yung Diyos ni Moses yung yun nga yung pinaka Father God God the Father. Okay, so ito na nga. Kahit mga Katoliko sa Amerika nagsasabi na isang leftist pope, isang Islamic pope, itong Pope Leo XIV. Naku. Grabe, wala man lang siyang wala siyang awa sa mga binibitay sa Iran Parang maligaya siya, wala siyang salita. Pero kapag si Donald Trump binumba yung mga terorista, nagagalit siya. Nagagalit din siya kay Netanyahu kasi binubumba din yung mga terorista sa Hezbollah. Kung saan maraming namatay na terorista, magagalit itong Santo Papa na to sa Hamas. Nang binumba ng Israel ang Hamas, nagalit din itong Pope Leo na ito. Ano bang klaseng Santo Papa yan? Tapos kung mga Kristiyano doon sa Iran last month, may isang simbahan doon na pinagbabaril ang mga Kristiyano ng IRGC. Doon mismo sa loob ng misa, ang dami nagkalat ang mga patay doon. Yun ay mga Christian convert Muslim sa Iran, sa loob ng Iran. Merong Kristiyano doon na grupo, pinagbabaril ng IRGC. Meron bang imiktong, hindi na to Santo Papa Pwedeng Papa na lang, pero lagyan mo ng Santo, hindi naman yan Santo Meron bang santo na hindi man lang naawa sa pinagbabaril ng mga Kristiyano sa loob ng Iran at doon pa siya naawa mismo sa mga terorist? So kaya binansagan siya na isang terrorist Islamic Pope ng Vatican. Grabe mga kababayan. Bakit kaya hindi ito aaksyonan ng mga kardinal, Pwede naman sigurong ma-impeach yan. At doon siya magsanto papa sa mga terorista. Doon siya nabagay. As the AP put it, Pope Leo amplified his quote, Pope Leo amplified his condemnation of America's conflict with Iran, saying that God does not bless any conflict and certainly doesn't side with those who drop bombs. Mali. Well, dahil first, sa panahon that is ng simply krusada, not ang mga biblically Santo Papa, accurate. ang mga bishop, ay kasama yan sa krusada. Ang krusada ay Christian against Turks yan Christian against paganism. Yung hindi naniniwala sa Diyos, yun yung krusada na pinupuntahan yun ng crusaders, yung mga knights with shining armors. Yun yung mga knights na komisyon sinisweldohan ng Vatican noong medieval period. Tapos sasabihin niya, walang gera, hindi raw gusto ng Diyos ang gera. Hindi ganun, ang Diyos ay nagipaggira yan sa demonyo, kaya nga mayroong mga archangel. Ang mga archangel may mga espada yan, nagipaggira yan sa mga kampo ni Satanas. Kaya kahit sa langit ay mayroong gira kontra mga demonyo. Kaya sa lupa man ay mayroon din kasamaan versus kabutihan. Hindi alam ng Santo Papa iba kasi ang binabasa niyan Iba ka porn magazine The Bible contains over 400 references to war. The Bible contains over 400 references to war, frequently depicting God as authorizing, commanding, intervening in battles like one that we all know, the battle between David and Goliath. Why is the Pope twisting religion to specifically attack only President Trump and the U.S.? Why did he recently meet
with top Obama Ngayon, advisor mismo David Axelrod and the far-left sa governor of kwento ng Illinois, Biblia, J.B. David at Pritzker. Goliath, di ba? Si David ay tauhan ng Diyos, nagipaggira kontra sa isang hukbo ng Iranian. Iranian si Goliath eh. Kaya noon pa man, ang Iran pala ay kalaban na talaga yan ng alagad ng Diyos. Kasi si Goliath, alagad ng Diyos, amigdat si David, alagad ng Diyos. Si Goliath ay isa sa sundalo ng mga Iranian noong panahon ni David. At sa panahon na yun ay malaking gira na yun eh. Kasi Kristiyano versus ano bang relihiyon ng mga Iranian noon, hindi pa natin alam. Hindi pa siguro Islam, di ba? Kaya meron ng gira, tapos sasabihin ni Santo Papa na wala daw, hindi daw gusto ng Diyos ang gira. Baka siya lang hindi gusto ang gira dahil bading siya. Di ba mga kababayan? Sa Biblia, meron nga eh. Nagipagdigma si David sa isang higante na si Goliath at isang hukbo ng Iran, di ba? Nang mapaslang ni David si Goliath, bumagsak, lumuhod sa kanya ang buong tropa ng Iran eh. At doon nag-umpisa na nagiging hari si David, nagiging King David. Hindi yan alam ng Pope eh. Hindi yan nagbabasa ng Biblia yan, ng katotohanan yan. Ibang libro ang binabasa niyan. Mga kababayan, patawad na lang sa mga nasasaktan. Pero talagang nag-react ang buong mundo sa Santo Papa na to eh. Ako, hindi pa nag-react ang buong mundo, nag-react na talaga ako dyan. Dahil sa logic lang naman ang gagamitin eh. Bakit kukontrahin mo sa Trump? Iyang nililipol ni Trump, mga terorista. Apocalyptic vision. Tutunawin ang mundo ng nuklear ni Ali Khamenei. Kaya pinigilan ni Trump. Ngayon, ayaw ng Santo Papa eh. Gusto talaga ng Santo Papa na dadami ang nuklear ng Iran. Tapos tutunawin ng Iran, matuloy yung apocalyptic vision. Ganon yun eh. Bakit sisiraan niya si Trump? Dapat pa nga ay mag-cheer up siya kay Trump. Dahil si Trump ang tumulong sa kanya para magiging Santo Papa. Wala pang nagiging Santo Papa na isang Amerikano. First time in the history na mayroong Amerikanong Santo Papa dahil yan sa tulong ni Trump. Noong eleksyon sa Vatican, bumisita si Trump doon mismo para ipakita niya ang suporta sa isang Amerikanong Pope. Kaya dapat Pilipino na Pope ang noon, di ba? Manalo pero ang nanalo isang Amerikano dahil yan kay Trump. Tapos walang utang na loob tong Islamic Pope na to. Alright, hanggang dito na lamang mga kababayan, mga ka-Good News Daily TV. Anong masasabi nyo sa Santo Papa na to? Pareho tayong Katoliko pero ewan ko sa inyo. Pag-i-comment na lang sa ating comment section mga kababayan. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. Sa aking avid followers, maraming salamat din. Hanggang sa muli.